Ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram. Medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts. Dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram, di ba? Unprogram is like, kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Eh kung walang pera, huwag mo popondohan, di ba? Eh nangyari nga, no, nakaraang taon, di ba, nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram, inakyatid sa program, parang magic. Eh yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n na mangyayari. Pero binitin ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na unprogram. Kasi, Ms. Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya, di ba? Yung unprogram is like yung mga plano ninyo. Kung may pera, excess. Kunwari, bakasyon. Magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, eh tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka ilalagay, itatabi lang natin ito para pang Boracay. Eh, saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Ms. Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga sa program na sinasabi pag nagkapondo? Eh, lagi nga wala tayong pondo eh. Lagi nga deficit tayo eh. Hindi natin na-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Eh, pag magkaroon ng budget, eh, nangungutang nga eh, di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang, di ba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag na pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga program, tama naman yung sinasabi ng ilan eh, na aalisin mo yung program na yan kasi na baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, kaya ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan kasi we don't have the money for it eh, di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So, including yung foreign assisted projects. Pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, yun, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon, di ba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted, na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo, bakit pa? Pag meron. So, saan ka tayo kuha? Mangungutang. Yun naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya, wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo. Wala nga eh. Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR, taon-taon 'yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin ganito lang X amount, pero sobra yung expenses natin. Walang iniwan din sa isang pamilya. Example, isang pamilya 25,000 ang sweldo ng lalaki. Another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000. Di ba? Eh, 50,000 lang. Ganun lang yung kasimple. Simple arithmetic eh. Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then yung expenses you 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi maraming magnanakaw, kasi kailangan mo. Bakit di mo unahin yung education? That's what we did. It's budget ngayon. Inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health. Siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo eh, di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures, di ba? So sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogram appropriations kahit marami na ibinito si Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogram pa, di ba? Eh kung wala naman tayong pera para doon. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman na panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng Executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF? That I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there.
Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Aimee is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the secretary then, Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni secretary, sunod-sunod kasi yun, wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency, kagaya na sunod-sunod na mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yung kasi dati, hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi, libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Madaling sabihin libre ng DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Anong next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno, mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan ng operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public, kaya tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure nila, ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD, hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi, ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Pagkatapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government units. Sir, isa na lang. Yung anti-EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako, I for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung may distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun pera ng taong bayan. It's your money. It's our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka, parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan, yung mga ayuda na yan, government people's money yan. Bakit ka nandyan? Di ba? Not supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed it out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko when I was still a journalist. I really thought na
Pag ayuda, tatawag ka lang, gaya na ginagawa namin, sa radio pa ako, we ask the secretary, baka pwede, ito, hindi makalabas ng hospital. Then the secretary will send his people para bayaran yung mga bill or mga AX, sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Hindi mo naman kailangan politiko, tatawag lang yung politiko. Then yung DSWD, magpapadala siya ng tao, sila yung mag-distribute. Di ba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko, sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. Sir, Senator Miriam, noon may ifinal na anti-EPAL bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political interest? Hindi, dapat talaga matapos na ito eh. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan, hindi mo naman pera yan. Tsaka nakakahiya, di ba? Bakit mo angkinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPAL. Another bill yun? O, Pwede isama naman na lang isama, doon. I-incorporate na lang. Yung assistance for individual in crisis situation. Na, Okay. under that bill, sir, ano na? I-institutionalize siya. Pangalawa, na bawal ka nga, mamili. Marami siyang mga under doon sa bill na yon. Bawal ka mamili. Pag namili ka, mayroon kang pananagutan. Lahat yon doon sa kwan. We just have to review it kasi we filed it several months ago eh. So, i-amend nyo, sir, yan para i-incorporate na yung anti-EPAL? I-incorporate na lang. Okay. Dapat siguro, matanggalan sa serbisyo, ganun na lang siguro. Kasi hindi pa ulit. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba? Bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name that classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera. Kung pera mo, then that's time, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah, 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 o Senator Erwin Tulfo, pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa ko Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Kawayan Public School, or Batangas Public School. Ba't mo ilalagay yung pangalan mo? Marami hong ganun eh. Mabuti nga nag-file po si Senator Miriam na mga nabawasan na putol. Ultimo mga pens, mga bakod, may mga pangalan, may mga initials, mga apelido ko, hindi ba naman mga luko-luko? Hindi naman ninyo pera yun. Hindi po pera ng politiko yun. You do not have the right. Saka nakakasuka. Diba? Ako, I can see that because I was a journalist. Binabanatan ko dati yan. Ba't ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo. Yan, Corazon Aquino, okay yan. Dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan. O, pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito. So, tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. So, sir, ang penalty immediately tanggal sa pwesto o may suspension muna? Suspendihin ka muna habang inimbestigahan ka. Siguro, that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit, ilang taon na ito eh. Okay, Victoria? Hi, Sir Victoria po of ABS-CBN. Sir, dun sa unprogrammed appropriations, you said agree kayo doon sa mga tatakbo sa Supreme Court to question it. Will you do so as well, sir? Pupunta ba kayo sa Supreme Court to question? I'll just let them, okay? Pero yung agree, I agree. Sige, di mag-file sila. Karapatan ho nila yun. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung unprogrammed yun. With heavy hearts, I signed it. Siyempre, I signed it. Miyembro ako ng majority. Vice chairman ako. Alam nga ba naman ko kontra ako doon. Pero may punto ko lang, my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't po ilalagay? Tama yun eh. Matutukso ka eh. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay, ito para sa edukasyon, binabudget na ng tatay na, ito para sa tuition ng ni Bunso, ito para sa kuryente natin, ito sa pagkain, unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Ay, bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay, wala tayong pambakasyon. Yung parang ganun yung ang program eh. Hindi siya kailangan eh.
not needed. Parang yung sinasabing, yung unprogram is a want, it's not a need. Ika nga. There's a difference between want and need. We need this, kaya kailangan natin pondohan ito. Pero yung unprogram, tingin ko parang want lang yan. It's a want. Why will you put that? Kung ako tatanungin ko, ako lang masusunod. Alisin ko yung program na yan eh. How I will. You will push for that, sir, na zero UA sa 2010. Siguro sa next 2027. budget, I will talk to the chairman, our chairman. Pag-usapan ho natin. Kasi ayaw na nga ng mga tao, di ba? Because dyan ang galing, dyan nakita yung kalukuhan sa mga program na yan, program na yan, di ba? Sir, doon lang po sa Joint Congressional Oversight. If ever you become a member, sir, ano yung mga gusto nyong tingnan in particular? Agencies, projects? Just don't rely sa report ng agencies kasi may sabuatan, di ba? May collusion. Yung secretary, sasabihin niya, nag-rely lang siya doon sa report ng kanyang regional director, si regional director, di nakita naman sa DPWH, di ba? Nagsabuatan sila. Bakit hindi ka magpadala ng tao? Tayo dito sa Senate, yung mga tao natin, di ba? Padala ka ng tao doon, inspeksyonin. Ito, malaki-laking halaga, ika nga big ticket item. Pupuntahan mo ka doon kung ginagawa talaga ito. Di ba? Huwag ka lang mag-rely. Huwag lang siguro tayo mag-rely sa mga, minsan kasabwat pa nga nila. Kita naman natin sa Blue River, kasabwat